Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong tinaguri ang lupang pangarap ng ka-business family. At ito nga po mga ka-business, mga kapapi. Ito po yung lupang matagal lang pinangarap ng buong ka-business family. Na ito nga po nabili na nila dito kay Boss Wakiwak o kay Kagwang Wakiwak official. At nung nakaraang araw nga lang po mga ka-business, mga kapapi, ay muling bumalik dito itong buong ka-business team sa lupang pangarap para nga po magsukat na ng bawat pwesto ng mga kagwang. At dito nga po mga ka-business, mga kapapi, ay nakita natin, nasaksihan natin yung ginawang pagsusukat nila para nga po dun sa magiging kanya-kanyang pwesto nito mga kagwang. At matapos nga pong masukat yung para sa mga kagwang ay ayun, namili na po ang bawat kagwang ng kanilang magiging pwesto dito. At syempre hindi lang naman yung mga dating kagwang ang nabigyan dyan, kundi pati itong mga junior kagwang ay kasama sa nabigyan. Pati nga po itong assistant editor na si Daryl ay pinagkalooban din ito si ka-business ng 200 square meter na lupa nga po dito sa lupang pangarap. At dito mga ka-business, mga papi, matapos ipamahagi nga nito si ka-business dito sa mga kagwang o dito sa kanyang team yung mga kani-kanilang parte dito sa lupang pangarap, ay sinabihan na rin nito si ka-business itong bawat membro ng kagwang at nitong junior kagwang na pwede na nilang galawin o pwede na nilang gawin ang anumang gusto nilang gawin dito sa mga kapakaparte nilang mga lupa. Kung gusto nilang terikan ng bahay, go, pwede na nilang terikan ng bahayan. At kung gusto naman nilang taniman ng mga gulay-gulay para kahit papaano hanggat wala pang itinatayo silang bahay dito, ay mapakinabangan naman nila. Dahil syempre pag tinamnan mo yan ng gulay may aanihin yan. At may ibenta mo yung magiging produkto ng iyong lupa na yan kung sakaling tataniman mo. Kumbaga dito, simula ng ipamahagi nga po ni ka-business itong mga lupang ito, ay bola na ng mga kagwang kung ano yung mga gagawin nila dito sa kanilang pwesto-pwesto na ito. Maliban na lang siguro
kung ang magiging plano dito ng mga kagwang sa kanilang mga lupa ay ibenta. Maaaring dito na tumutol itong si ka-business o maaaring dito na makialam itong si ka-business. Siyempre, hindi naman papayag dito si ka-business na ibenta ng mga kagwang yung kani-kanilang kaparte. At malamang ay may nabuong ganyang kasunduan itong si ka-business na ang bawat pwesto ng mga kagwang ay bawal nilang ibenta. At kung sakaling yun ang balak ng mga kagwang na ibenta yan, ay maaaring pumasok sa kasunduan yung pwedeng bawiin sa kanila itong pwestong ito. Siyempre, pinangarap nila ito eh. Pinangarap nila na magkaroon ng ganitong lupa at dito sa lupang ito ay magkasama-sama sila ng habang panahon. Kaya yung pagbebenta dito sa lupa ay hindi yan kasama sa plano. At sa tingin ko naman ay walang kagwang na magbabalak na magbenta nito eh. Siyempre, sa laki na lang ng utang na loob nila dito kay ka-business, ay siguro naman wala susuway kay ka-business para ibenta itong kanilang naging pwestong ito, 'di ba mga ka-business, mga kapapi? Kasi napakalaking bagay niyan mga ka-business, mga kapapi. Napakalaking bagay na magkaroon ka ng sarili mong lupa, sa totoo lang. Pero siguro, bagamat masasabi natin na sa ngayon ay walang kagwang na nagbabalak na ibenta ang kanilang mga pwestong ito, siguro para sa akin ay magkaroon pa rin ng kasunduan nito sila ka-business na ang isa sa bawal gawin dito sa lupang ito ay yung ibenta nga po ng kung sino mang kagwang o kung sino man ang kanyang pinagkalooban ng pwesto sa lupang pangarap o dito sa lupang pangarap na ito. Dahil bukod nga po sa mga kagwang ay plano din itong si ka-business na yung kanilang mga beneficiary na walang sariling lupa o walang sariling tirahan ay bigyan din ng pwesto dito sa loob ng lupang pangarap na ito. At ganun din yung mga iba pa nilang matutulungan o makikitang pwedeng tulungan na walang sariling tirahan, ay ang plano ni ka-business ay bigyan ng mga sariling pwesto dito ng panerikan. At kaya sabi ko nga, mas maganda kung bago pa man gawin niya ni ka-business ay magkaroon na siya ng isang solidong plano o kasunduan na kung sino man yung kanyang bibiyayaan ng pwesto dito sa lupang pangarap ay ang pipirmahan nilang kasunduan ay bawal ibenta ang kanilang pwesto. At kung gusto nilang umalis dito ay yung lupang ipinagkaloob sa kanila na kanilang pwestohan ay automatic na mapupunta uli dito kay ka-business. Para naman sa ganon ay kung may makikita uling matulungan ito sila ka-business ay pwede niyang paterhan o ibigay ulit doon sa mga bago niyang tutulungan na wala ding sariling tirahan o tahanan. Kasi sa totoo lang mga ka-business, mga kapapi, napakadaming plano dito ni ka-business sa lupang pangarap na ito. Dati kasi nabanggit na rin itong si ka-business na dito din sa lupang pangarap na ito ay gusto niya magtayo ng isang foundation. At ang alam ko nga ay nilakad na nitong si Lola ka-business yung mga papel dyan sa lupang pangarap na yan para dun sa pagpapatayo nga po ng foundation. At bukod nga po dun sa foundation na plano ni ka-business na ang plano nga niya dito ay paglagakan dun sa mga homeless na mga senior na matutulungan nila, ay may isa pa siyang gustong itayo dito. Yun yung shelter o yung rehabilitation center para naman doon sa mga matutulungan nila na katulad naman itong si Kuya Bong. At dyan sa plano naman yan ni ka-business ay papasok naman dito itong pagiging psychology nito si Budang kung sakasakaling makatapos ito. Kumbaga, maging yung pag-aaral ni Budang bilang isang psychology ay ito yung plano ni ka-business.
na yung pinag-aralan ng kanyang bunsong anak ay gamitin din nila sa pagtulong doon sa mga kababayan nga po natin na dapat tulungan. Kaya nakikita natin na sa bawat galaw nito sila ka-business o nitong family ka-business ay talagang hindi nila iwinawala yung kaisipan nila para sa pagtulong. Kaya nga sobrang nakakabilib yung mindset nitong sila ka-business sa pamumuno nga yan po ni Mr. Ka-business. Kumbaga, yung buhay nila ay umiikot doon sa layunin nila na makatulong doon sa mga kababayan natin na nararapat na matulungan. At pati nga po kami mga reactor ay nabanggit din itong si Ka-business dito sa kanyang live na hindi din daw kami mawawalan dyan sa lupang yan. Pero kung tutuusin mga ka-business mga papi, bago itong live na ito, ay nabanggit na rin ni Ka-business yan sa aming mga reactor na kung sino nga daw po ang may gusto o may nais na magtirik ng bahay doon sa lupang pangarap na nabili nga po nila dito kay Boss Wakiwak, ay anytime ay pwede kaming magtayo dyan ng bahay. Yan naman yung sinabi talaga sa amin ni Ka-business. Dahil para nga po kay Ka-business ay hindi na po kami naiibang mga reactor niya. At itinuturing na rin niya kaming pamilya. At yan yung isa sa pinagpapasalamat namin dito kay Ka-business. Dahil sa lahat po ng alam kong vlogger na may mga reactor, ay itong si Ka-business lang yung nagturing sa kanyang mga reactor bilang isang pamilya. Kaya ako po mismo ay nagpapasalamat sa pagturing ni Ka-business sa amin bilang isang kapamilya. Maraming salamat po Ka-business. At maging po sa buong family Ka-business, maraming salamat po. At isa pong napakalaking karangalan para sa isang katulad ko na yun nga po, isa ako sa naging reactor nyo. At sana nga lang po mga ka-business mga papi ay magbalik na rin yung sigla ng channel nito si Ka-business. Kumbaga bumalik dun sa dati yung talagang kalakasan niya, o mas maganda nga kung magtutuloy-tuloy pa at mas magiging malakas pa itong channel nito si Ka-business. Para nang sa ganon ay magbalik na rin yung tuloy-tuloy niyang pagtulong doon sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. Yung katulad dati na sa isang araw ay nakakadalawang beses silang makapag-mission. At yan din naman yung hinahangad talaga nating lahat mga ka-business mga papi. Yung bumalik doon sa dating sigla yung ginagawang pagtulong nito sila Ka-business. At para nga po magawa ulit nila Ka-business yan, ay di siyempre kailangan po nila ng talagang malawak na suporta. Dahil sa mga views din lang naman po sa YouTube nila sila kumukuha ng kanila ipinantutulong o ipinagmimission At sa ngayon nga po ay nakikita naman po natin na hindi naman ganun kalakasan o kalakihan yung mga views ni Ka-business. At sa ganyang klase ng views ay hindi talaga po nila kakayanin yung ginagawa nilang pagtulong dati. Dahil kakapusin po sila sa pinansyal kung ipipilit nila na ibalik yung dating sigla ng kanilang pagtulong. Kaya nga po ang hangad po natin ay muling maibalik yung dating lakas ng suporta sa kanya ng mga viewers, yung dating taas ng kanya mga views, para na sa ganun nga po ay magtuloy-tuloy ulit po yung kanyang ginagawang pagtulong katulad dati. Nasabi ko nga po ay nakakadalawang beses sila sa isang araw na nagmimisyon o tumutulong. Kaya sana nga po patuloy nating suportahan itong sila Ka-business at sana po ay mas tumaas pa yung kanilang mga views. Kaya yun, sana nga po ay mas lumawak pa yung channel nitong si Ka-business para nang sa ganun nga po ay bumalik yung sigla ng kanilang pagtulong. Paano po mga Ka-business mga papi, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po ay nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntikong channel,
ay baka pwede naman pong makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At ayun, bago po tayo tuloy magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ay shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong asawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din po sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Erlinda Ulay. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa inyo. At suportahan po natin ang channel ni Ma'am Erlinda. At yun nga po, ang channel po niya ay Erlinda Official Vlog. Support po natin yan. At shoutout din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir at maraming salamat din po. At ganun din po dito sa ating mga magigiting na kagwang ng kabisnes official o kabisnes family. Ito sila Kagwang Wakiwak official, Kagwang Intoy official, Kagwang Buknoy official, Kagwang Bornok official, Kagwang Bugi official, Kagwang Bung official, Kagwang Damulag official at Kagwang Istong official. Shoutout po sa inyo. At syempre ganun din po dito sa aking mga kasama reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Flores Channel, MK Inday, Okray TV, Analisa, Reality Vlog, Alminda Mix Vlog at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.